네, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay guys, good morning. And yung pag-uusapan po natin sa video na ito is all about the present tense formal polite inida, sumida. Okay, so sila po ay kino-connect sa mga verbs. Okay, so we will learn first the Korean verbs. So sa Korean verbs guys, as you observe, ito po yung mga sample verbs natin dito. So we have 일어나다. Okay, 일어나다. Then we have 가다, 우다, and 요리하다. Okay, so 일어나다, ibig sabihin is to get up. So considered na action. Okay, action verb. Then we have 가다. It means to go, no, pupunta. So action din. Then uda, to come, darating. Action din po. And yurihada, to cook, action din. Puro actions. Yun nandito. Okay. And dito naman sa kabila na side, guys, meron tayong sample verb na 씻다. Okay. 씻다 is to wash. Then 먹다, to eat. Action, no? Puro action. Manghugas, kakain. Then 춥다 is to be good or to be nice. So ito, guys, it's not action. It's description, no? So therefore, in Korean language, guys, meron din silang tinatawag na descriptive verbs, or in English pa, parang equivalent siya sa adjective, no? So, descriptive verb, okay, 춥다, okay? Then, 읽다, to read, action, okay? So, as you observe sa kanilang verbs, guys, yung dulo is puro da, di ba? 일어나다, 가다, 오다, 요리하다, 씻다, 먹다, 줬다, then ikta. So, puro ta. Okay. So, pag ganyan po yung form, tinatawag po yung dictionary form or original form. So, kumbaga guys, kapag sinearch mo sila sa dictionary, ganyan po yung form talaga nila. Okay? But, if gagamitin mo na sila sa sentence, nag-iiba na po yung anyo or yung form nila guys. So, meaning, you cannot just use or hindi mo pwede basta-basta gamitin yung dictionary form sa sentence. Let's say, for example, sasabihin mo na, or gusto mong sabihin na, ako ay pupunta. Okay, so in Korean, yung ako or I, so, I guess alam niyo na to, no? Okay, 저는. Okay, 저는. Okay, 저는. Okay, 저는. And you wanna say pupunta, yung to go kasi is 가다. Okay, 저는 가다. 저는 가다. Okay, yung gada, guys, is naka-dictionary form pa siya. Okay? And again, you cannot use this nga ganito lang. So you have to combine or to conjugate the gada verb to different grammar structures. Okay? So isa na doon sa mga grammar structure na pag-aaralan natin is ito, pinida at saka sumida. So ngayon, hindi pwedeng ganito lang. Okay? So kailangan muna natin siyang i-connect sa or i-conjugate, i-combine sa pinida or sumida. So yung tanong, paano ba? O yan yung pag-uusapan natin dito. Okay? Sige. So, as you observe sa kanilang verbs, guys, again, yung dulo is ta. So para ma-connect natin yung present tense formal polite is, yung unang gagawin po is kailangan nating tanggalin yung ta sa dulo. Okay? So from 일어나다, magiging 일어나. Okay? From 가다, magiging 가. From 우다, nagiging 우. And 요리하다, nagiging 요리하. Okay? Ito naman sa kabila, from 씻다, magiging 씻. From 먹다, nagiging 먹. From 춥다, nagiging 춥. And from 익다, nagiging ik. Okay. So, yung una natin ginawa, again, tinanggal natin yung da sa dulo. Okay? So, after natin matanggal yung da, ito na po yung tinatawag na verb stem. Okay? So, verb stem. Okay? So, yung verb stem po, yun na po yung idudugtong natin or dudugtungan natin ng pinida or sumida. So, pinida guys. So, bakit dalawa? So, magdidepende kasi yan sa dulo ng verb stem. Kung yung dulo niya po is vowel, yung idadagdag nyo is pinida. Pero kung dulo ng verb stem is consonant, sumida naman. Okay.
So dito, yung mga samples natin dito, yung dulo po is puro vowel. So tingnan natin sa ironada, yung irona, yung pinakadulo is a, vowel siya. Same, ka, vowel din po. U, vowel, then a, vowel. So kumbaga, walang mga consonant nakalagay sa baba. Walang tinatawag na patsim or yung final consonant, walang ganun. So, since vowel yung dulo, so idadagdag natin yung pinida. So, yung pinida, ilalagay natin dito sa baba. Okay? So, nagiging hiro, nak, nida. Pero yung pagkabasa, guys, hindi nak, nida. Di ba P ito? Yes, no? P talaga ito pag nasa baba siya. Pero, nagiging M yung pagkakabasa sa kanya if yung kasunod is niyon. Okay? So therefore, instead of saying ironapnida, yung natural way is ironamnida. Okay? So yung pagkabasa natin is ironamnida. Yung pagkabasa lamang po guys ha, hindi yung spelling. Yung spelling ganito na talaga siya. Okay? So ironamnida. Okay? Then kam nida. Then nida. Then Yuri Hamnida. Okay. So again, lilinawin ko lamang po, yung pagkakabasa po is M. Pero yung pagkakasulat, yung spelling dapat is P. Okay. So hindi mo siya pwedeng gawing, halimbawa dito sa Gamnida, hindi mo pwedeng isulat na Gamnida. Kasi, di ba yung square, di ba yung M yan, yan talaga yung original na M. Pero again, you cannot say or you cannot write like this. No? Mali pong spelling na ganyan. Ganito po dapat. Okay? I hope clear po siya. Kasi I observe sa mga beginners po guys, nalilito pa rin. No? Minsan, M talaga yung sinusulat nila kasi yung pagkakarinig daw nila is M. Okay? So yun po. Next is, dito naman sa kabilang side. So as you observe sa mga verbs natin dito po, meron po silang tinatawag na patsim or yung final consonant. So meaning, yung dulo nila is consonant. So dito po, sit. Okay, ito, shoot, yung dulo, consonant. Dito naman may consonant na kiyok or consonant kiyok. And dito naman is hiyot or consonant H, T, ganyan. And dito naman may double, yung deer at saka kiyok. So, mga consonant yung dulo. So, pag consonant yung dulo, guys, idadagdag mo yung sumnida. So, shita, magiging shitsumnida. Okay. Shitsumnida. Shitsumnida. Okay, next. Mokta, magiging moksumnida. And chutta, chusumnida. And last, ikta, magiging iksumnida. Yes, tama po guys, no? Same dito din, M din ito. Sumnida din siya, hindi supnida. Kasi nasundan siya ng N. Okay? So yan na po yung present tense formal polite form ng mga verbs natin dito. Okay? Pag sa sentence, yan na po yung makikita ninyo, no? When you take the examination. So yan na po yung possible form na makikita ninyo kapag naka-present tense formal polite ang isang sentence. Okay? So, we can now say, for example, Gamnida. So, for example, pupunta ka ng bahay. Go home, ganun. So, yung bahay in Korean is 집. And then, yung place marker na gagamitin mo dito is e. Okay. So, yung ibig sabihin naman ng guys, in Tagalog, it means sa. Okay? So, therefore, jibe, sa bahay. Okay? Bahay sa. Ganyan kasi yung order So, sa bahay. Then, gada, magiging gamnida. So, jibe, gamnida. Okay? So, go to house, pupunta sa bahay. Or, go home, in short. No? Okay?